Para naman sa CDC sa Bagong Pilipinas, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone. Tiniyak ng CDC ang mga hakbang para mapalago pa at pamumuhunan sa Clark. Bukod sa suporta sa mga negosyo at mga produkto, nakatuon din ang pamunuan ng CDC sa kasanayan ng mga empleyado nito. Pinalalakas din ng pamahalaan ang serbisyo ng hensya sa pamamagitan ng pinasimpleng sistema sa Clark. Narito ang report ni Director Nicolette Henson. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, patuloy ang pagbibigay ng kontribusyon ng mga government-owned or controlled corporations o GOCCs para sa kaunlaran ng bansa. Kabilang sa mga kinilala ngayong taon, ang Clark Development Corporation o CDC, matapos itong naitala bilang pang-siyam sa pinakamalaking dividend contributors sa isinagawang GOCC Day sa Malacanang Palace noong September 16. Ipinresenta mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si Finance Secretary Ralph Recto kay CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. Devanadera ang Certificate of Recognition. Sinaksihan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Umabot sa 2.488 billion pesos ang dividend remittance ng CDC para sa taong 2024. Katumbas ng 71% ng net income ng korporasyon. Mas mataas ito ng 38% kumpara sa nairemit noong 2023. Sa kabuuan, umabot na sa 5.5 billion pesos ang naiambag ng CDC sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na nagpapakita ng matibay na performance at kontribusyon sa pambansang pondo para sa mga programa at pangunahing serbisyo ng pamahalaan at infrastruktura para sa mamamayang Pilipino. Ang remittance ay bahagi ng non-tax revenues na ginagamit para sa karagdagang classrooms, roads at socio-economic services. Samantala, ginanap sa Clark ang Philippine Economic Briefing 2025 noong September 22, kung saan binigyang diin ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. Devanadera ang mga hakbang ng CDC sa pagpapalago ng mga local at global investors sa Clark. Ayon sa kanya, sa halip na red tape, red carpet ang inilalatag sa mga investors kasabay ng pagsuporta sa mga MSME at lokal na entrepreneur. Noong 2024, umabot sa 77 billion pesos ang committed investments at mahigit 146,000 na ang empleyado sa loob ng Freeport. Bukod sa negosyo, suportado rin ng CDC ang pagpapalawig ng lokal na sining at produkto sa pamamagitan ng mga exhibit spaces at partnership sa mga hotel na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Sa kabuuan, ipinapakita ng Clark Freeport kung paano pagsasamahin ng economic growth at inclusive development na tampok sa Philippine Economic Briefing 2025 sa Clark. Bilang modelo ng isang progresibong komunidad at negosyo sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Ang Philippine Economic Briefing ay isang flagship initiative ng pamahalaan na naglalayong itaguyod ang transparency, investor confidence at inclusive growth sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahong update sa economic performance at policy direction ng bansa. Patuloy ng pinalalakas ng CDC ang pagbibigay ng kasanayan at pag-unlad para sa mga empleyado nito. Sa pamamagitan ng isang kasunduan sa Pampanga State University o PAMSU, sasagutin ng CDC ang matrikula at kaugnay na bayarin ng mga empleyado na nais kumuha ng master's degree programs gaya ng Public Administration at Business Administration. Kasama rito ang Master in Public Administration, Major in Regulatory Management Systems, ang kauna-unahang programa sa bansa at sa Southeast Asia na nakatuon sa regulatory reform at innovation. Ang kasunduan ay nilagdaan ni CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. Devanadera at PAMSU President Enrique Backing, kasabay ng ARTA Business and Academic Summit for Nation Building na dinuluhan ni ARTA Director General Attorney Ernesto Perez bilang hakbang upang palakasin ang kapasidad ng public servants sa regulatory at administrative excellence. Ayon kay Attorney Devanadera, ang inisyatibong ito ay bahagi ng kanilang paghahanda sa mga susunod na henerasyon ng leaders sa CDC.
Sa kaugnay na balita pa rin mula sa CDC, formal nang nanumpa si Roberto A. Atendido, isang batikang investment banker na may higit 4 na dekadang karanasan sa Pilipinas, Hong Kong at Indonesia at kilala sa pagpapaunlad ng financial solutions para sa ASEAN-based clients bilang bagong miyembro ng CDC Board of Directors. Inaasang magdadala si Atendido ng malalim na kaalaman sa corporate governance, investment strategy at mergers and acquisitions na magpapalakas sa kapasidad ng CDC sa pamumuhunan at pagbuo ng Sustainable Development Project sa Clark Freeport Zone. Siya ay magiging kabahagi ng mga komite tulad ng audit, risk management at finance. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng pamamahala at serbisyo ng CDC, pinakita naman ng CDC mga investor-friendly at streamlined na sistema nito sa mga opisyal ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa ginanap na pagbisita sa Clark Freeport Zone noong September 19. Pinangunahan ni ARTA Director General Ernesto Perez, inikot ng delegasyon ang CDC Business One-Stop Shop o BOSS kung saan ipinaliwanag ang mga mabilis at episyenteng proseso para sa mga locator at mamumuhunan. Kasama rin sa aktibidad ang rolling tour sa Freeport Zone na tampok ang mga bagong proyekto sa turismo at pamumuhunan. Personal na sinalubong ni CDC President at CEO Attorney Agnes V.S.T. de Venadera ang delegasyon at pinangunahan ang meet and greet session bilang pagtatapos ng pagbisita. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy ang CDC sa pagsusulong ng transparent, responsive at business-friendly na mga sistema sa buong Freeport. Nanatiling matatag ang ugnayan ng CDC at ARTA sa layuning mapadali ang pagnenegosyo at maisulong ang inklusibong pagunlad sa Clark Freeport at iba pang Special Economic Zones. Mula sa mga remittance, bagong liderato at programang pang-edukasyon, pinapatunayan ng CDC na katuwang ito ng pamahalaan sa pagbubuo ng mas maunlad at epesyenteng bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas.